laki ng nagagawa ng storya sa pagbabago mo ng opinyon. Possible na mas mabuti ang gagawin mong choice of anong dapat mong gawin. Galing, di ba? Ako po si Love Anyover. Nag-umpisa po akong magtrabaho sa The Probe Team. Ito pong panonoodin natin ngayon ay PA po ako ng storyang ito. Yan. Babies for Sale. But for 38-year-old Angie, right at her bedside, her newborn is placed in the arms of its adoptive parents. Oh my. Even the child's birth certificate is Bahay made ba in their namin name. to? Bahay namin to! Yung identity niya, gusto naming itago. Ako yung nag-convince sa kanya, kung gusto mo ate, sa bahay ka na lang namin interviewin para hindi masyadong maraming makakaalam na i-interviewin ka namin. Tapos dito ko rin na-realize na ang storya ay nasa paligid mo. Kailangan mo lang maging conscious sa paligid mo. Like ako, yung kinabibilangan kong estado ng buhay that time ay nasa poorest of the poor. Ako ay nakatira sa isang slum area. At doon pala may maraming storya. Neighborhood gossip has it that Angie goes through these pregnancies for the money. But she says she gives her children away because she wants them to enjoy a better life. Feeling ko kapag present ng probe, it's not mocking, hindi ka binibelittle. Parang nayu-humanize yung sitwasyon na kinasasadlakan niya. And then, imbes na at some point parang mairita or magalit ka sa kagaya nitong nanay na to na nagbebenta ng anak niya. Ang galing ng probe na, wait, don't judge. Kalkalin natin ang tumatayo balahibo ko. Kalkalin natin yung pinaka-ugat. Dito rin ang realization ng mga nanonood, dapat ma-realize nila na malaki ang responsibilidad ng maging isang magulang. Gaanon kababa ang kawalan natin ng edukasyon pagdating sa pagpaplano ng pamilya. Hindi mo, wala rin sa kanya, gano'n. At kung hinintay ko lang naman isang tanggalin eh. Ititigil mo. Oo, yan po. Dahil wala naman siyang reklamo, wala rin sa kanya. Bandang huli, sasabihin pa sa kanya. Paano bang binigay sa'yo? As a fish vendor at the neighborhood Talipapa, Angie earns anywhere from 50 to 100 pesos a day. Half goes to food and school supplies for her two remaining children. The rest goes to support her husband's gambling addiction. At takot kasi ako sa asawa ko, binububuhan ko yan. Marirealize mo dito na actually hindi siya tamad na tao. We don't know what goes behind the, yung real kwento, bakit siya anak ng anak. Baka pinipilit siya ng asawa na. Yung karakter niya, ang dami yung napipil na, ang dami palang mga bagay din. Kawawa siya rin actually. How any woman can carry her babies to term 7 times only to give them up is almost beyond normal comprehension. But Angie claims she did what is best for her children. And those who know her well say she's still a true mother at heart. Sa paglabas ng bata, Angie, hindi mo na tinitingnan, hindi mo na hinahawakan. Hindi ko nahawakan. Kung napipilan, agad na kukuha. Ayaw niyo? Ayaw ko. Nanay pa rin siya. Nayak naman. Di ba kasi kahit anong sabihin niya na parang wala siyang pake, nanay pa rin siya, no? Hello. You're saying that in a way she's a party to... I think she had a realization of what she's doing. Kasi after ng story namin, parang I think she stopped. So, for me, that's a good thing. Na-realize ko lang, ang laki at ang bigat ng responsibilidad na maging isang kasapi ng media. Kahit ano pa yung posisyon mo, maging cameraman ka, PA, researcher, kahit anong posisyon mo. I think yung mga best takeaway ko ay yung pag-gather lagi ng information. Hindi pwede na isang side lang ang kukunin namin. Kung may mabanggit na isang tao, isang organisasyon, you have to ask that organization or kailangan makuha mo rin ang side ng taong yon.